Hello! So, magandang araw po sa inyo. Sunday ngayon at marami ang nagre-remind, marami ang nagse-celebrate ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At napakaganda yun bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ano ba talaga yung pinaka reason yun yung ating iisipin natin kung ano ba yung napakagandang reason kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay muling binuhay ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. So, kapatid, siyempre sa pag-ibig yan ng ating Diyos Ama, kaya ibinigay, kaya may isang tao, isang tao na nagbuwis ng buhay para sa ating lahat, dahil yan ay sa ating kasalanan, para tayo ay mapatawad ng ating Diyos Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, para tayo ay makapamuhay ng malaya, payapa, maka-Diyos. So, pag nalaman mo yung katotohanan na pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, nagdusa siya, binigay niya yung buhay niya para sa iyo, para sa ating lahat, sa lahat ng tao sa buong mundo. So, dapat isipin mo yun kasi napakaganda nun. Para hindi ka magpatuloy sa kasalanan mo. Para hindi ka gumawa ng kasalanan mo. Isipin mo ang Panginoon. Kung ikay mananampalataya at ikaw ay isa sa nagdiriwang ng paggugunita ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, dapat isipin mo na bayad ka na sa kasalanan. So, dapat isipin mo na hindi ka na pwedeng magpatuloy sa kasalanan. At dapat isipin mo na asamin mo na magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi ibig sabihin nung ikaw ay malaya na sa kasalanan, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay magpapatuloy na naman sa kasalanan. Tandaan mo, si Jesus Christ ay hindi na darating dito sa sanlibutan, sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito, para lang ialay uli ang kanyang katawan, o para lang bayarang ka uli sa kasalanan mo. Si Jesus Christ ay darating sa dito, sa second coming niya, para lahat ng mga naghihintay sa kanya, naniniwala, so, ililigtas ng Panginoon, kukunin ng Panginoon, at sa lahat ng tao, may hukom. So, may hukom, na pagdating ng Panginoon, nandun yung judge. So, yun nga, ililigtas lahat ng mga naghihintay sa Panginoon, lahat ng tumalikod sa kasalanan. So, napakaganda yun, dahil yung katotohanan na yun ay nasusulat na, sa Holy Bible. So, bilang ikaw na dapat manampalataya sa Panginoon, so, dapat isipin mo si Jesus Christ, ang ating Diyos Ama, para hindi ka na maparusahan sa kasalanan mo. Adjust ka na. Kailangan talikuran mo na yung kasalanan na yan. Dahil isipin mo, kung ikaw ay nagse-celebrate ng pagkabuhay ng Panginoon, dahil yan ay para sa kasalanan mo. So, kaya kailangan isipin mo naman yung buhay na walang hanggan. So, pag sinabing buhay na walang hanggan, sa pamamagitan pa rin yan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagmamahal pa rin yan ng ating Diyos Ama, kaya may pinagkakaloob na buhay na walang hanggan. Naulit din yan ng ating Panginoong Jesucristo na kahit ikaw ay mamatay na dito sa ibabaw ng lupa, hindi ka mamamatay. Kasi hindi ka mamamatay. Ibig sabihin nun,
hindi ka na mamamatay. Mamatay ka man dito sa ibabaw ng lupa, hindi ka na mamamatay. Ibig sabihin, pag nakareceive ka ng buhay na walang hanggan, ayun, makakarating ka sa wala nang kamatayang mangyayari sa iyo. Ano po? Dahil pagka hindi ka naman nakareceive ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin, may kamatayan na mangyayari sa iyo. Pangalawang namatay ka na sa ibabaw ng dito, sa ibabaw ng lupa, nawala ka na, namatay ka na. Sa next na hatol, yun yung marireceive kapag hindi ka tumalikod sa kasalanan mo, or kapag ikaw ay nagpapatuloy kang gumawa ng masama sa kapwa. So dito pa lamang sa ibabaw ng lupa, na kapag ikaw ay gumagawa ng masama, nakakaranas ka ng hindi maganda kasi open ka sa kasalanan. So nandun talab pa rin sa iyo yung sumpa. Ayun. So sabi nga po sa Bible, ang kamatag ng kamatayan na iyang kasalanan. So ibig sabihin nun ay, at saka yun nga po, talad pa rin sa iyo yung sumpa kapag ikaw nandito pa rin sa ibabaw ng lupa, na ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Ano po? So kapag nga po, pagka ikaw dalang ang lalamunan ay parang sabi sa Bible ay parang bukas na libingan. Ayun. So kapag kung ano-anong sinasabi mo, syempre kita mo naman sa libingan, 'di ba? Tahimik na. So kung ikaw pupunta doon at bubulabogin mo yung mga nandoon, di mabubulabog. So tapos kung sino yung nambulabog, ito yun yung, 'di ba? Yun yung gaguguluhin din. Kasi kung sino yung nanggulo, yun yung guguluhin din. So yun ibig sabihin nun. So kaya mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Kasi once na ikaw ay kung ano nung hindi magagandang lumalabas sa bibig mo, ikaw din yung guguluhin, ano po, ng hindi maganda na yan. Ano po? Kaya mag-ingat ka dahil yung lalamunan ay parang bukas na libingan. Ano po? So katulad din nung pulot pukyutan. Alam niyo po yung bee. Ayan. So kapag may tao na nakialam dun sa kanilang sila, 'di ba, yung bee ay nasa isang ganun lamang sila, nakaumpok lamang sila. Kapag ginalaw mo yung binato mo, pinakilman mo, mabubulabog sila. Ikaw yung sasalakayin. Kapag kinuha mo yung pulot doon, sa pukyutan, so ikaw yung guguluhin. So ganun yun. Kaya so mag-ingat ka, kapatid. So kaya tumatalab lamang yung sumpa, ayun, sa pag ikaw ay tuloy-tuloy sa paggawa mo ng kasalanan, o pag ikaw mismo yung gumagawa, o ikaw mismo yung reason kung bakit na binubulabog mo yung kasamaan. So ikaw din yung maghihirap. Ano po? So yun yung katotohanan doon sa Bible, na ang lalamunan ay parang bukas na libingan. Kaya laging mag-iingat, ano po, sa bawat sinasabi na kasi ang ating bibig ay ginagamit dapat natin sa magagandang sinasabi. Ano po, pagbibigay ng pag-asa lagi, yun, pagpipraise sa ating Diyos Ama. Ano po, hindi yung ginagamit mo sa pagmumura. Ayan, ginagamit mo sa kasinungalingan, ginagamit mo sa chismis, ginagamit mo sa kasamaan, sa alinmang kasamaan. Ano po? At kung ano-ano pa, gamit yung bibig mo. Kaya mag-ingat, ano po, napakahalaga. Ano po, sa spiritual, napakahalaga na mas maganda yung kontrolin mo yung bibig mo. Kailangan pag-isipan mo muna bago mo ilabas sa bibig. Ano po? Kailangan sa isip mo pa lamang, kontrolin mo na para hindi na lumabas sa bibig. Ano po, para hindi ka maging open sa masama, o hindi ikaw ang maghihirap. Ano po? So
Ayun, so yun yung katotohanan doon, ano po. Kaya minsan yung iba nakakaranas ng hindi maganda kasi ginagamit yung bibig sa ah, kasamaan. Ano po? Kaya ka may bibig, kaya ka may, 'di ba? Kaya binigay sa iyo ng Diyos Ama kasi yun ay para gamitin mo sa kabutihan, lalo na magpapuri sa atin Diyos Ama. Amen. So, yan, thank you Lord Jesus. Na-share ko lang po yun. Kaya kung kayo po ay bilang isang mananampalataya, ayan, tumalikod na kayo sa kasalanan. Napakaganda ng marireceive mo sa ating Panginoon. Ano po? Ayan, yan, kapag kung halimbawa mo po ikaw kapatid ay may nararamdaman na hindi maganda sa katawan mo, or pwede mo akong i-message kahit sa baba ng mga video, sa bagong video, pababa ng bagong video, message mo ako, ate, may masakit ako. Ayun, ate, pahiling prayer mo naman ako. Ihiling prayer mo naman ako. So, one-on-one or yan, basta mag-chat ka lang, kahit sa video call, okay lang yan. Yan, so, God bless. So, ayan, thank you. Ayan, thank you Lord Jesus. Happy blessed Sunday. Ayan, amen.